Perform the indicated operation to solve the following function. So, ito yung mga given natin, f of x, g of x, h of x, m of x, and p of x. So, operation, ibig sabihin, addition, subtraction, multiplication, and division. Okay, let's start sa number 1. Sabi dito, f plus h of x. O, unang gagawin, kopyahin mo muna si f. Ano ba yung f natin? 3x squared minus 5x plus 2. Ito yung f natin. Sumunod, ipa-plus daw natin kay h. Ano naman yung h natin? 8x squared. So, kopyahin natin. Ipagtapat-tapat na natin para madali tayong mag-combine. 8x squared plus 4x minus 2. O, magkakatapat na yung magkakamuka. Sabi dyan, addition. Pag sinabi natin addition of function, combined like term. Pagsasamahin natin yung magkakamuka. Okay. 3 and 8. Pareho silang positive. So, pwede mong ipag-plus. 3 plus 8, the answer is 11x squared. Next, ang magkamuka ay negative 5 and positive 4 kasi pareho silang may x. Pero, negative 5, ito positive 4. So, may matitirang negative 1. Diba? Negative 1 na lang. Kasi 5 minus 4, hindi ko sila literal na pinag-plus. Magkaiba kasi sila ng sign. So, 5 minus 4, the answer is 1. Negative 1. Bakit negative? Kasi mas malaki si negative. So, negative x na lang. Pero kung gusto nyo makikita nyo si 1, wala namang problema. Sige, lagyan ko na. Negative 1x. Next. Positive 2, negative 2. Magkaiba ng sign. So, 2 minus 2, the answer is 0. Ibig sabihin, ang final answer natin ay 11x squared minus 1x or kaya 11x squared minus x. Ito ang sagot natin dito. So, lagay natin pag final answer, ilagay mo dito. 11x squared minus x. Okay, next. Subtraction naman. O, subtraction. Anong ginagawa pag subtraction? Ganun din. Kopyahin mo muna yung m mo. Ang m natin ay 3x squared minus 6x plus 5. Ima-minus daw natin, tapos lalagyan natin ng parenthesis ito, si f. Anong f natin? 3x squared minus 5x plus 2. After mo ganyan, ito, wala namang mangyayari dito, kukopyahin mo lang. 3x minus 6x plus 5. Ang mangyayari sa nasa parenthesis, kabaliktaran ng sign kasi i-distribute natin itong negative eh. O, para mas madaling salita, kabaliktaran na lang sign. Kung positive to, magiging negative 3x squared. Kung negative 5x to, magiging positive 5x. Kung positive 2 to, magiging negative 2. After mo ma-apply yon, then babalik ka na sa combined like term. Yung magkakamuka. Si 3x squared, ang kamuka niya ay negative 3x squared. O magkaiba sila. 3 minus 3, the answer is 0. So parang cancel na to. So negative 6x, ang kapartner niya ay 5x. So magkaiba na naman sila ng sign. So 6 minus 5, the answer is 1. Tapos negative kasi mas malaki si negative 6. Okay, next. Si 5, ang kapareho niya ay negative 2. Constant sila pareho. So 5 minus 2, kaya ko pinag-minus kasi magkaiba ng sign. 5 minus 2, the answer is 3. Positive 3. Bakit positive? Kasi mas malaki si positive 5 compare kay negative 2. So, ibig sabihin ng final answer natin, kung isulat natin, negative x plus 3. Pero kung gusto nyo makita si 1, wala namang problema. So, lagay natin dito, negative x plus 3. Multiplication of function g times h. O, kopyahin natin si g. Ang g natin ay x minus 1. Tapos, ang h natin ay 8x squared plus 4x minus 2. Multiplication of function. Ipinagmumultiply yung coefficient, tapos ipinag-add yung exponent. So, unahin muna natin ito si 1. Si x, i-partner natin sa lahat. X times 8x squared. So, the answer is 8x cubed. Kasi may 1 to. So, 2 plus 1, the answer is 3. Okay, next, si x pa rin. X times 4x, the answer is positive 4x squared. May 1 kasi yan. Next, x times negative 2, the answer is negative 2x. Pwede na ako kay x. Ngayon, meron pang negative 1. Si negative 1 naman yung ipapartner mo dito. Negative 1 times 8x squared, the answer is negative 8x squared. Negative 8x squared. Bakit naging negative? Kasi magkaiba sila ng sign. Pag magkaiba ng sign, tapos nagmumultiply ka, negative. Okay, next, negative 1 times positive 4x, negative 4x. Then, negative 1 times negative 1, the answer is negative 1 times negative 2, the answer is positive 2. Bakit naging positive 2? Kasi pareho sila ng sign. Pag same sign, and nag-multiply ka, the answer is positive. So, ayan na. Tapos ka na mag-multiply. Ang last na gagawin mo, combined like term. Walang kamuka, ibaba mo lang. 4x squared, negative 8x squared. Magkaiba ng sign. So, ang sagot ay negative 4x squared. Kasi 8 minus 4, the answer is 4. Bakit negative? Mas malaki si negative. Next, negative 2x, negative 4x. Pareho silang negative. So, pagsamahin mo lang. Ipag-plus mo. 2 plus 4, negative 6x. Walang kamukha, plus 2. So, ito yung final answer. Ang final answer natin ay 8x cubed minus 4x squared minus 6x plus 2. Next, division of function. So, pag ganito nakita mo, f over g or f divided by g of x, ibig sabihin ng division of function. So, ang gamitin na lang natin ay synthetic division. Total, ayun yung pinakamadali. Ano ba yung f natin? 3x squared minus 5x plus 2.
i-divide daw natin kay x minus 1. O synthetic division tayo ha. Tumingin tayo kay divisor. Yung x minus 1 natin, equate natin yan sa 0. Pag in-equate natin yan sa 0, ang mangyayari kay negative 1, magiging positive 1. Yan. Okay. Tapos, dito, yung ano natin, yung f natin, kunin lang natin yung mga coefficient. Yung mga number. So, meron tayong 3, meron tayong negative 5, meron din tayong positive 2. Synthetic division yung gagamitin natin. So, first step, bring down the first coefficient. Ano ba yung kauna-unahan natin? 3. After mo ma-bring down, times mo dito yung binaba mo. 3 times 1, the answer is 3. Tapos dito mo ilagay. Parang pag ganun siya. Pag ganun yung formula niya. Okay, again, 3 times 1, the answer is 3. Ngayon, negative 5, positive 3. Oh. So, 5 minus 3, the answer is 2. Anong gagamitin ko? Negative o positive? Negative, kasi mas malaki si negative. After that, balik ka ulit. Negative 2 times 1, the answer is negative 2. 2, negative 2. O, 2 minus 2, the answer is 0. Ibig sabihin, walang remainder. O, ang natira mo na lang ay 3 and negative 2. Ngayon, papartneran mo ngayon yan. May nakalagay ditong x squared. Ito may nakalagay na x. Anong nangyayari sa exponent pag nagdi-divide ka? Ang nangyayari sa exponent, pag nagdi-divide, pinagsusubtract. So, 2 minus 1, the answer is 1. So, ibig sabihin, x lang din. So, mag-start tayo kay x, then constant ang kasunod. So, siya yung x. Ito, wala na to. Kasi constant na siya, number lang siya. So, ang final answer ay 3x minus 2. 3x minus 2 is the final answer. Proceed sa operation and evaluating function. So, pinagsama na yung perform the operation and evaluate the function. So, example number 1, f plus g of negative 3. So, ang operation natin ay addition. Then, yung i-evaluate natin ay negative 3 kasi ang value ng x natin ay negative 3. So, perform muna natin yung operation, yung addition. So, isulat natin yung f natin. Ang f natin ay 3x squared plus 5x plus 3, i-add daw natin kay g. Ito yung g natin. So, plus 4x squared plus 2x minus 8. O, ano ang ginagawa natin pagka-addition? So, pag-addition, diba, ang ginagawa lang natin ay combined like term. Pagsasamahin lang yung magkakamukha. So, 3x squared, ang kamukha niya ay 4x squared. Parehong positive, kaya ipag-plus mo. 3 plus 4, the answer is 7x squared. Si 5x, ang kamukha niya ay 2x. Parehong positive, ipag-plus mo din. 5 plus 2, the answer is 7x. Next, ang constant natin ay 3 at saka negative 8. Pareho naman silang constant kaso magkaiba sila ng sign kaya ipag-minus mo. 8 minus 3, the answer is 5. 5 siya. Anong sign ang ilalagay natin? Ano bang mas malaki? Positive o negative? Negative. Kaya negative 5 ang sagot. E di tapos na tayo sa perform the operation. After natin ma-perform yung operation, saka tayo mag-evaluate. Papalitan na natin yung x natin. Ano bang x natin dito? Ang x natin ay negative 3. So palitan natin. 7, negative 3 squared plus 7, tas x ulit. Negative 3 minus 5. So, unahin natin itong may exponent. Negative 3 squared, ibig sabihin na negative 3 times negative 3, the answer is positive 9. Tapos, 7 times negative 3. 7 times negative 3 is negative 21. Bakit naging negative? Magkaiba sila ng sign ay nagmultiply ka. Baba natin si minus 5. 7 times 9, the answer is 63. 63 minus 21 minus 5. 63 minus 21, the answer is 42. 42 minus 5, the answer is 37. Ibig sabihin, ang f plus g of negative 3 natin is 37. So, ganito maglagay ng final answer. Ikakopy mo yung given. So, f plus g of negative 3 is 37. So, number 2. So, h minus I of 2. So, this time, ang operation naman natin ay subtraction. So, i-perform natin yung subtraction. So, lagay muna natin si h. Ang h natin ay x squared minus 3x minus 4. Ima-minus daw natin kay I. So, ipaparenthesis natin si I. Ang I natin ay 6x squared minus 8x minus 7. Okay, anong ginagawa pagka-subtraction? Ito, i-copy mo lang yung kauna-unahan mo, si h mo. X squared minus 3x minus 4. Tapos, ang mangyayari kay I, kabaliktaran ng sign. Kung positive siya, magiging negative siya. Kung negative siya, magiging positive siya. So, itong 6x squared, magiging negative 6x squared. Itong negative, magiging positive 8x. Itong negative 7, magiging positive 7. Ganun pag-subtraction. After mo ma-apply yun, nireciprocate mo na yung, yung sign. Ang gagawin naman natin ay combined like term. So, sino kamukha ni x squared? Ang kamukha niya ay negative 6x squared. Tandaan nyo, may 1 yan, di lang pinapakita. So, magkaiba ng sign. So, ipag-minus mo. 6 minus 1, the answer is 5. Anong pinakamalaki? Positive or negative? Negative, kaya negative 5x squared. Next, anong magkamukha? Negative 3,
positive 8. Magkaiba ulit sila ng sign. So, mag-minus ka 8, bawasan mo ng 3, ang sagot ay 5. So, positive kasi mas malaki si positive 8. Next, negative 4, positive 7. So, magkaiba ulit ng sign. 7 minus 4, the answer is 3. Positive. Bakit positive? Mas malaki si 7. So, ang sagot mo na ay negative 5x squared plus 5x plus 3. Tapos ka na mag-perform. Ngayon, papalitan na natin yung x natin. Ang x natin this time ay 2. So, negative 5. Ang x natin ay 2 squared plus 5 ulit. Ang x natin ay 2 plus 3. O, unahin natin yung may exponent. So, 2 squared. Ano ibig sabihin ng 2 squared? 2 times 2, the answer is 4. Tapos, gawin, iyan na natin to, sundin na natin. 5 times 2, the answer is 10. Plus 3. Negative 5 times 4, the answer is negative 20. Plus 10, plus 3. Negative 20 plus 10, the answer is negative 10. Hindi natin pinag-plus, hindi natin literal na pinag-plus kasi magkaiba sila ng sign. Negative 20 plus 10, negative 10 kasi mas malaki si negative plus 3 o magkaiba ng sign. So, 10 minus 3, the answer is 7. Negative 7. Bakit negative? Mas malaki si negative. So, ibig sabihin, ang h minus I of 2, ang sagot ay negative 7. Let's proceed sa number 3, m times n of 3. So, this time, ang operation natin ay multiplication. Okay, i-perform natin yung multiplication. Paano mag-perform? Unahin mo natin unang number. I-times natin dito. So, 6x squared times x squared. So, 6x squared times x squared, ang sagot ay 6x raised to 4. Bakit naging 4 na siya? Kasi ang ginagawa sa exponent, pag nagmumultiply, ay ipinag-add natin. So, 2 plus 2, the answer is 4. Next, 6x squared pa rin. 6x squared times negative 3 is negative 18x cubed. Kasi may 1 to, hindi lang pinapakita. Bakit negative? Kasi magkaiba sila ng sign. Once na magkaiba ng sign, tapos nagmumultiply ka, negative ang sagot. Next, 6x squared times positive 1, the answer is positive 6x squared. Wala nagbago kasi any number na i-multiply mo kay 1, ganun pa rin ang sagot. Hindi tapos na tayo sa 6x squared. Ngayon, kay 9x naman tayo, i-partner natin si 9x dito. So, 9x times x squared, the answer is 9x cubed. So, x cubed din naman yan. So, itapat mo na dito kay negative 18 kasi pareho silang may x cubed. Again, 9x times x squared, the answer is 9x cubed. 9x times negative 3. 9 times negative 3 is negative 27x squared. Negative 27x squared. Next, 9x times positive 1. The answer is, ganun pa rin, positive 9x. Walang nagbago. And last one, si 7 naman ang i-partner natin. 7 times x squared. The answer is 7x squared. Tinapatapat ko na yung magkakapareho. 7 times negative 3. The answer is negative 21x. Then last one, 7 times 1, the answer is positive 7. Ngayon, ibaba yung mga walang katapat, 6x raised to 4. Ito naman, negative 18x cubed, 9x cubed. So, combine like term na to. Pero this time, magkaiba sila ng sign, so mag-minus tayo. 18, bawasan mo ng siyam. 18 minus 9, the answer is 9x squared. Anong sign natin? Ano bang malaki? Negative or positive? Very good, negative. Kaya negative 9x squared. Next, ito. Tatlo-tatlo sila, ma'am. Ano bang unahin namin? Kahit ano namang unahin nyo dyan. Ang gawin nyo lang muna, pagsamahin nyo muna yung dalawang magkapareho ng sign. So, 6 plus 7. 6 plus 7, ang sagot ay 13. Tapos, ito, 27. So, negative 27. Pinagsama ko muna yung dalawang positive. So, 27 minus 13, the answer is negative 14. Bakit negative? Kasi mas malaki pa rin yung negative natin. So, negative 14x squared. Ito naman, 21 minus 9. Pinag-minus ko kasi magkaiba ng sign. 21 minus 9, the answer is 12. Anong sign? Negative kasi mas malaki si 21. Plus 7 kasi wala naman siyang kamukha. Now, after natin makuha na yung sagot sa ginawa nating performing the operation which is multiplication, paltan na natin yung x natin. Ang x natin ay 3. So, lahat ng may x dyan, paltan mo ng 3. So, 6, 3 raised to 4, minus 9, 3 raised to 3, 14, 3 squared, minus 12, times 3, plus 7. O, sagutan muna natin to. 3 raised to 4, the answer is 3 times 3 times 3 times 3, the answer is 81. Minus 9, 3 times 3 times 3, tatlong 3, ang sagot ay 27. Minus 14, 3 squared, 3 times 3, the answer is 9.
Negative 12 times 3, the answer is 36 plus 7. Okay, 6 times 81, the answer is 486. Negative 9 times 27 is the answer is negative 243. Negative 243. Tapos, negative 14 times 9, the answer is negative 126 minus 36 plus 7. Okay, 486 minus 243, the answer is positive 243 minus 126 minus 36 plus 7. 243 minus 126, the answer is 117 minus 36 plus 7. 117 minus 36, the answer is 81. 81 plus 7, the answer is 88. Last one. So, this time, P divided by Q of 5. So, division naman siya ngayon. So, ang gagawin na lang natin ay synthetic division. So, yung nasa denominator natin si Q, ito yung Q natin. Ang mangyayari kay positive 1, magiging negative 1, tas ganito. Tapos, tumingin ka kay numerator si P, ang gagawin mo, kukunin mo lang yung mga number. So, meron kang 7, negative 3, negative 2, and positive 8. Okay, ang first step, bring down the first coefficient, si 7. Then, i-times mo dito. 7 times negative 1, the answer is negative 7. Bakit negative? Kasi magkaiba ng sign, tapos nag-multiply ka. 7 times negative 1, negative 7. Dito ko nilagay sa baba ni negative 3. Negative 3, negative 7. Parehong negative, kaya pwede natin pagsamahin. Ang sagot ay negative 10. Negative 10 times negative 1, o once na magkapareho naman ng sign, and nag-multiply ka, magiging positive. Positive 10. 10 times negative 10 times negative 1, positive 10. Negative 2, positive 10. So, hindi mo sila ipagpa-plus. Minus 10 minus 2, the answer is 8. Positive o negative? Positive. Bakit positive? Mas malaki si positive 10. 8 times negative 1, the answer is negative 8. 0. Ibig sabihin, walang remainder. Ngayon, lalapatan na natin yan ng x. Okay, tumingin ka lang dito. Ito may x cube, ito x. Ang nangyayari sa exponent, pag nagdi-divide, pinagsusuplak natin 3 minus 1, the answer is 2. Ibig sabihin, mag-start ka kay x squared, sumunod ay x, sumunod yung constant. So, ito ang may x squared, ito yung may x, ito yung constant. So, ang sagot ay 7x squared minus 10x plus 8. Okay, after natin ma-perform yung division, i-evaluate na natin. Ang x natin ay 5. So, magiging 7, parenthesis 5 squared minus 10 times 5 plus 8. Okay, unahin natin itong may exponents. 5 squared, ano ibig sabihin ng 5 squared? 5 times 5, 25. Negative 10 times 5, the answer is negative 50 plus 8. 7 times 25 is 175. Minus 50 plus 8. So, 175 minus 50, the answer is 125. 125 plus 8, the answer is 133. So, the answer is 133. 133.